Chapter topics, we have a garbage in, garbage out, the input validation loop, and also the defensive programming. Okay? So dito sa ating input validation, alam ko naman na lahat kayo marunong na mag-implement nito sa ating code. Marunong na tayo mag-implement kung ano dapat yung ina-accept ng ating program or anong hinihingi natin sa ating user na iligay na dapat para gumana yung ating program. Okay? Yeah. Okay, garbage in, garbage out. If a program reads bad data as input, it will produce bad data as output. So, sabi nga naman natin or nagagawa natin, kapag nilagay natin or may maling data type tayo na nilagay sa ating program is nagkakaroon siya ng error or nagkakaroon siya ng ibang output. Okay? Program should be designed to accept only good data. Dito papasok yung ating input validation na dapat ililimit natin yung ating user kung ano ang ilalagay na data do sa ating or para mapagana yung ating certain program. Okay? All input should be inspected before processing. Ito yung ginagawa natin na if else, pwede tayong gumamit dito. If it is valid, it should be rejected and the user should be prompted to enter the correct data. Okay. Hindi ko na to babasahin. Ito ipahapyaw lang para later on mag-laboratory 5 na kayo. Okay? Next is the input validation loop. Input validation is commonly done with a loop that iterates as long as input is bad. Kung mapapasin nyo dito, kumuha tayo ng input from the user and then meron tayong decision symbol na is the input invalid? Kapag yes, kailangan mag-display ng error message at kumuha uli ng bagong input. Okay? Para, ito kasi mga kasya to is para hindi masira agad yung ating program or mag-break yung ating process pag niran yung ating sariling program. Okay? Next is itong priming read. Is the first input to be tested. Ito kasi is, alam nyo na, okay? Kasi ginagamit nyo na to nung simula pa nung activity 1. Pero later on, magkakaroon tayo ng examples kung paano siya ini-implement or mas magandang validation na pwede nating i-implement sa sarili nating program. Okay? Dito sa ating priming read is display, enter a test score, then input score, then while score is less than 0 or score is greater than 0, display error, this score cannot be less than 0, display or greater than 100. And then display the correct score. So kapag ang input ng user ay score which is less than 0 or greater than to 100, ay magkakaroon siya ng error at kukunin uli yung input from the user. Ayan, input score. Okay? Ito is wala muna tayong try and accept. Next topic natin yan. Okay? Next is itong the input validation loop. Okay? Writing validation function. For complex validation, it is recommended to write a function. This process can make the code look cleaner. Okay? Next is validating string input. Ito yung kalimitan yung ginagawa. Some string must be validated such as those program that ask for a specific string input like yes. If user input equals to yes, yun yung mga ginagawa nyo. Or programs that specify a string to be specific length like password validation. Okay? Later, magkakaroon tayo ng example para dyan. Next naman tayo. Mabilis lang to. Next is itong defensive programming. So, ano nga ba itong defensive programming? Paano ba natin malalaman kung ating program is vulnerable sa mga input or mga bad input ng ating user? For example, sige nga, mag-try nga kayo ng maglagay ng negative numbers sa ating GCash. Mag-send ka ng money ng naka-negative.
Okay, patry muna. Try nyo lang. Then sabihin nyo sa akin kung anong nangyari. Okay, anyone nagtatry? Walang walang laman ng GCash nyo. Okay. Sige, sige, hintayin natin kung sino nakapag-try. Then, ayun. Sabihin nyo kung ano nangyari. Hindi po ma-open. Hindi po ma-open. Ayaw nyo i-try? Bawal po mag-input. Ayun. Bawal mag-input. Okay? Hindi napasok yung negative or symbols. Ivan? Yes po. Ayan. So, doon, makikita naman natin the anticipate ng GCash developer yung mga instances na kagaya nun. So, nagkaroon ng catch tayo doon na dapat ang in-input ng user dito is walang symbols, walang negative, ganun, at walang letters, only numbers. Yon, papasok yung ating input validation doon. At yung mga programmers na naggawa nun or developers is tinatawag din na defensive programmer or defensive programming. Okay? Ito sa defensive programming, it is a practice of anticipating both obvious and unobvious errors that can happen. Okay? Dito sa pagiging defensive programmer, kailangan mag-isip kayo ng out of the box do sa inyong program. What if ang user is in-input ganito, ganyan, ano bang mangyayari? Okay? Mga ganong instances. And then, next is types of errors to consider. Empty input, where a user accidentally hits enter before entering data. The user enters the wrong type of data. Okay? Dito naman sa empty input, mapapansin nyo naman, for example, yung ating GCash, kapag wala tayong in-input, nagkakaroon siya ng error. At doon makikita natin na na-anticipate din nila kapag walang input ang user is hindi mag-proceed yung kanilang process. Okay, next is the user enters the wrong type of data. Yun nga, kagaya kanina, nag-try kayo ng negative do sa GCash. So, paano kapag gumana yun? Ano ibig sabihin yun? Dadagdag sa yung pera, kukunin mo dun sa sanandan mo ng money. Parang ganun. Ganun yung logic dyan kasi since magsesend kayo ng negative, parang dadagdag sa inyo, pero saka sinendan nyo is magbabawas. Tama ba? Yun yung ano niya, logic part doon. Kaya na-anticipate nila yung ganong instances. Okay? Next is ito. Common errors to be aware of: state abbreviation should be 2 character strings. Mga PH, SG, Singapore, ganon. Zip code should be in the proper format of 5 or 9 digits. Sa atin ba, ilan ba ang zip code? Ilan lang? Di ba hindi 5? Alam niyo ba yung zip code? Ilang ano lang? Ilang letter? Anyone? Oh, hindi tanda. Yes. 4 lang yung ating zip code dito sa Philippines. Okay. Ito kasi 5 or 9 digits is ano to? Sa ibang bansa. Okay. Next is tong hourly wages and salary amount should be numeric values and within the range. And bawal siyang maging negative. Yun nga. Date should be checked. Okay. Time measurement should be checked and checked for the reasonable numbers. Okay. Hanggang dyan lang yung ating input validation. Proceed na tayo sa ating coding part. Okay. Paano bang nag-input validates sa ating code base? Okay.
Next is entire screen ko na nga to. Ayan. So dito, may sample akong pinrovide. Ayan. Okay. Meron tayo dito example na get string input. Okay. A function to, get string input. And then, sa loob ng function, ayan. Meron tayong while true na user input equals to input enter a string. Okay. After nyan, meron tayong if-else condition dito na if is instance, user input is string, return user input. Okay? Kapag naman hindi string is invalid input. Try ko nga itong ganito. I think parehas lang. Try natin. Valid string kapag number, valid string pa rin. Okay? Itong instance na to is ginagamit para mag-return kung tama ba yung ating data type. Okay? Next is itong isa kabila. Okay. After nito is ito naman. Example natin dito is ito yung ibahin natin to ng validate input. Lagyan natin dito is password. For example, ito yung password nyo. Okay. Lagyan ako dito na like ganyan. Okay, ako 1, 2, 3. Ayan. Ay yung password. And then, tagalitan natin itong lower para match or mas realistic yung ating password. Okay, and then, password dito. Ayan. Dito ang papansin nyo na function validate input from the word. De-validate niya kung anong input ang user. Okay. Password natin is equals to Pogi 1, 2, 3. Ito yung string. And then, while true pa rin, para paulit-ulit niyang itatanungin hanggat mag-valid yung input ng user. So, i-print natin to ng logging in. Ganyan. Ayan. Okay. If user input is equals to password, magpiprint siya ng valid input and then print logging in. Okay? And else, print invalid input, then try again. Okay? Dito naman, kapag nira natin to, is alam ko naman na familiar na kayo dito. Okay? Try natin ng ganito. Yan. Invalid input since mali yung kanyang casing. Pag ganito naman, invalid input pa rin kasi mali yung kanyang input. Then kapag tama na is maglalagay na sa ating program. Ito yung process sa ating mga login information system, di ba? For example, itong password nyo is naka-store sa database na for certain user. Kapag equals yung password na in-input ng user, is makakalagin na sa inyong program or system. Okay? Next na validation. Ito namang numbers. Okay. Medyo mahaba to kasi gumamit tayo ng built-in function na tinatawag nating isDigit. Okay? Meron tayong function na get positive number. And then while loop pa rin, sa while loop natin, kukuha tayo ng input ng user na enter a positive integer. And then if not, user input is digit. Okay? Kapag false daw to, is please enter a valid positive integer. Okay? Continue or aalis sa while loop, babalik ulit dito sa user input. And then, kapag hindi siya valid, yung ating in-input ng user is babalik ulit. Tapos, kapag valid naman, is ko-convert niya into string. Okay? Into string.
And then i-check kung ang number is greater than 0. Kapag hindi greater than 0 is magpiprint ng enter a positive integer. Okay? Kapag nira natin to, enter positive integer, lagyan natin negative. Ayan. Papansin nyo, please enter a valid positive integer. Kapag naman 0, please enter a positive integer. Kapag naman letter, okay, please enter a valid positive integer din. Kapag naman number na naka-positive na is, ayan, yan, tumigil. Magrarun na yung ating program. Okay, tumigil siya. Ulitin natin. Ayan. You enter a positive integer. Okay, 1, 2, 3. Ayan. Okay na tayo. Nakakasunod naman. Any questions? Pinagkaiba ng is digit as numeric. Wala naman silang pinagkaiba. Yun lang wording. Pero same function din naman. Pero try mo rin. Sige. Try natin. Is digit, ito. Meron bang is numeric? Ganyan. Ayan. Tingnan natin kung anong pinagkaiba. Numeric string false. A string is numeric if all characters in the string are numeric. Parang parehas siya. I think parehas lang siya. Okay. Tingnan natin na. Ayan, parehas lang siya untalan. Okay, next. Meron palang is numeric. Okay. Hindi kayo na-anticipate. Thank you for that. Next is, paano naman sir kapag date? Meron tayong input na kinukuha ang date from the user. So, meron tayong import dyan na ginagamit. Okay? Itong import datetime. Dahil dito sa import na to, may function sa loob niya na ginagamit natin para makuha natin yung valid format ng isang date. Okay? Sample. Meron tayo ditong function na get valid date and then while loop pa rin. Okay? And then date string equals to input, enter a date, the year, month, saka day. Okay? Sa loob ng while loop natin, meron tayong try. Date object equals to datetime, strp time. Ito yung function sa loob ng datetime module natin. And then sa function na to, tumatanggap siya ng dalawang argument. Yung variable natin at kung ano yung format na gusto natin sa ating datetime. Okay. And then except value error, invalidate format, please use a format year, month, saka date. Okay. Kapag nira natin, enter a date, try natin ng unahin natin yung month, and then year, ganyan, and then day. Papansin nyo na invalidate format. Okay. Paano pag nilagay natin na 2001, then yung month natin gawin natin 31. Okay. Tapos itong day gawin natin 10. Papansin nyo wala namang month na 31. Okay. Invalid pa rin yan. Pag nilagay natin at 2001, then 12, tapos 31 dito. Print natin. You enter the valid date, that 2001, 12, 31, 000. Ito yung nakukuha natin sa function ng strp time. Okay? Any questions dito? Yung po ginagamit ko post bago po sa akin. Okay. Wala naman tanong? Any questions? Violent reaction? Wala pa Yes? Ano? Ano yun?
Ana naman. Okay. Next tayo. Ito namang regular expression. Okay. Try natin to. Gumamit tayo ng regular expression dito. So, itong regular expression, which is a short word for regex, or powerful tool for input validation in Python. So, ito ay kinakailanganan ng import ng RE. Okay? And then, natin, the function na validate email, validate natin yung email kung tama ba yung in-input ng user. Email address ba yun or not. Okay? So, dito meron tayong R. I think ito is makikita nyo na lang sa documentation about dito sa regular expression. Gusto ko lang i-share to. Okay? The pattern equals to compile, then R, W, okay, plus, itong mga letter niya. Ito kasing mga list na to is, for example, tatanggap siya ng lowercase, saka yung mga uppercase na A to Z. Okay? And then after nyan, meron tayo dapat na .com. Ayan. Try natin. Kung nagana ba. Tanggalin ko lang to. Sana gumana na siya. Ayan. Natin ang invalid email address. Nilagay natin. Ito kasing mga to, recompile is nakikita nyo naman to sa kanyang documentation. Pwede nyo siyang kopyahin or ito ang gamitin. Ayan, makikita nyo, email address in invalid is valid kapag nilagay natin ng 1, 2, 3 yan. Tapos walang @gmail.com lang, makikita naman natin na invalid email address. Okay? Ayan, ito yung pang-check mo ng email address. Paano naman pag password? Ito kasi is medyo ano na siya. Medyo mahirap na siyang tawag dito, incorporate. Pero gamit na gamit siya sa ibang platform. Okay. Ito is applicable naman sa ating documentation about dito sa ating regular expression. Okay. Pinalagay natin, password should be at least 8 characters long and contain at least one uppercase letter. Okay, ito yon. Ito yung kailanganin na condition para pumasok yung ating password na inilagay. Meron tayo dito condition na E to C, lowercase, and must be have an uppercase. Okay? And then, ano pa ba? Dito kasi is, ayun lang, ito lang yung condition niya na iba dito. Kapag nira natin to, wala tayo, lagay natin ng ganyan, lowercase lahat din, 1, 2, 3. Invalid password, password should be at least 8 characters long and contain at least one uppercase letter. Okay, kapag nalagay natin na uppercase na isa, then ganyan. Invalid. Then should be a meron din dapat 1 digit. Okay, nalagay natin ang uppercase, then 1, 2, 3. Password is valid. Okay? Ayan. Hindi ko na ito elaborate kung ano tong nasa loob nito. Kasi ano siya, tawag dito. Nakabase lang ako sa documentation na binibigay nila dito sa ating regular expression. Okay, next is ito. Validate date. I think mas madali na yung isa, yung date time. Ito kasi is ganun din naman, kaso manual yung kanyang ginagawa. Hindi kagaya ng isa, meron talaga siyang, or madali natin maintindihan, itong kabilang date time. Ito, mas madali siyang intindihan. Dito kasi sa regex, or regular expression, is mano-mano siya ginagawa. Ito kasi ata hindi nag-anticipate ng, like, for example, sige, rara natin. Anong problema? Except variable. Print
Ayan. Lagyan natin na 2001. Then, year na, month natin 31. Ayan, wait lang. Hindi pala naka wild through try. Okay, continue. Play natin. Kung na-anticipate natin. Ala, ayaw. Break. Kasi may wild through tayo dito. Then, ayan. Then, enter a date for validation. Try natin 2001, then 31. Kung ma-anticipate niya to. Then 10. Wow, date is valid. Pero mali naman talaga. So, advice ko na ito na lang gamitin nyo kabila. Itong from data import daytime. Compare dito. Kasi manually inputted nga to. Wala siyang ranging ng up to hanggang 12 lang tong month niya. Okay, any questions? Wala naman. Okay. Laboratory na tayo. So, ayun nga, meron tayong na-encounter na issue pagdating sa ating Google Classroom. Bawal mag-upload, tawag dito, mag-create ng bawang topic, ganun. Ganito na lang gawin natin kapag magpapasa. Mag-create na lang kayo ng GC, kasama ako. Kayong O5, kasama nyo na lang ako. Then, doon ko na lang ipopost yung form kung saan nyo isesend yung ating mga output. Okay? Sinong president? Ayan. Sige, Eureka, mag-create ka na lang na kahit messenger GC na lang. Ayan. Doon nyo na lang or doon ako mag-upload ng link kung saan nyo ipapasa. Kasi bawal kata nyo. Kung makikita nyo dito, ayan, kuwari, meron na siyang grade. Kapag na-return ko yan, ayaw niya. Sana okay na siya. Ayan, ayaw mag-return ng mga grade nyo. Ayan. Same din do sa ibang section. Kaya, ayun, nagkakaroon tayo ng error or issue dito. Try ko ulit. 2105. I-topic. Then material.